Annyeonghaseyo mga kapatid. Pagpalang araw sa bawat isa. Kamusta na po ang ating pananatili sa ating mga tahanan? May nakakain pa ba? Marami naman dumadating yatang pagpapala sa bawat isa sa atin. Hindi naman tayo pababayaan. Una ng ating pamilya or ating mga kamag-anak or mga kapitbahay natin, mga kapatiran natin, or yung mga barangay official natin. Siyempre, lagi silang nakatanaw sa ating mga pangailangan. Higit sa lahat, hindi po tayo pababayaan ng Diyos habang tayo nagtitiwala sa Kanya, dahil ang Panginoon ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya huwag nating hayaan na tayo ay hindi banggitin ang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat sa Diyos, dahil may mga tao siyang ginagamit para tayo makasurvive sa ating pagtigil nito sa loob ng ating tahanan. Tayo po ay muli mag-aaral na salita ng Diyos. Pinag-aaralan po natin tuwing umaga o tuwing araw ang aklat ng Lucas. Tayo po ay nasa aklat na ng Lucas 12. Ayan. Nais ko pong basahin sa inyo yung Lucas 12:35 to 40. Sabi po dito, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung iti dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. 38. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y patuloy na samahan ng banal na Espiritu na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo upang ang kaunawaan sa kanyang mga salita, mensahe, ay maipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ayon sa ating binasa, tayo ay manatili yung ilaw sa bawat isa sa atin. Di ba? Last devotion ay pinag-aralan natin yung tungkol sa pagiging ilaw natin, na tayo ay magsisilbing liwanag sa mga nadirimlan upang mapanatili natin ito sa ating mga puso. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay maipakita natin sa bawat isa. Ang pag-ibig nito ang bunga ng Banal na Espiritu, dahil ito yung nagsilbing langis natin na siyang papaningas ng ating apoy or yung ilaw na dala-dala natin. So kailangan natin ng langis ng Banal na Espiritu upang maipakita natin sa tao na nasa atin ang ilaw na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So yun yung pinag-aralan natin, di ba? Last time. So, nice na Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik. Meron kasing tinatawag na second coming. So yung first coming, nung bumaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao at namuhay na kasama ng mga tao hanggang sa siya ay ipinako sa krus, and then bumalik doon sa langit sa kanyang muling pagkabuhay. Ang sabi sa banal na kasulatan, siya ay muling babalik. Ito yung tinatawag na second coming or yung end times, na kung saan ay pinangangambahan ng marami na mangyayari na daw, malapit na raw mangyari. Hindi po natin alam sapagkat wala po nakakaalam niya, katulad po ng ating binasa. So wala po nakakaalam. Pero ang nais lang tukuyin ng ating Panginoon dito ay tayo ay manatiling nakahanda, dahil hindi nga natin alam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Inaasahan natin ito
Pero hindi po natin alam kung kailan mangyayari ito. Kaya dapat ay maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon, at ito yung ipinapaalala niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon sa Mateo 24, 25, 36, tandaan ninyo, pinagpauna ko na sabihin ito sa inyo, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mateo 25:36. Maaring kaya hindi pa siya dumarating ay sa kadahilan ng nais niya na marami pa ang makakilala sa Panginoon. Kaya hindi agad siya bumalik. Dahil may mga panahon na kung saan ay talagang talamak ang kasalanan ng mga tao. Kung siya ay babalik agad, di napakarami ang napapahamak. Siguro kaya nangyayari sa buhay natin ito, sa bansa natin o sa buong mundo, ang mga ganitong klase ng trahedya ay maaring inihahanda tayo ng ating Panginoon, o binibigyan tayo ng babala ng Diyos, o maaari namang binibigyan tayo ng pagkakataon ang mga tayo magsisi ng mga kasalanan at manampalataya sa Panginoon Kristo. Hindi po ba? So dapat ay maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa panahon na natin ngayon. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sabi po dito sa 2 Peter 3:9. Sabi, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun ang sinasabi sa 2 Pedro. Ang gusto niya ay marami ang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya mayroong delay, no? Kaya pinapahaba niya pa yung panahon. Nasabi po dito, habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, nasabi mamuhay tayo ng may pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Ganoon din ang ating pagsunod sa Kanya. Ang tanong tayo po ba ay nakahanda na sa pagdating ng ating Panginoon? Okay. Nakahanda na po ba? Kung hindi tayo nakahanda, ay ano ba yung mga dapat nating malaman para tayo ay makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon? Ang mga tao na handa sa pagdating ng Panginoon ay, nasabi po doon sa chapter 12, verse 1, sabi sa verse 1, not hypocrisy, but sincere. Hindi mapagkunwari, kundi tunay ang paglilingkod. O yun yung mga taong handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi yung mga Kristiyanong mapagkunwari, hindi yung mga Kristiyano na paisi-isi lang. Hindi yung mga Kristiyano na sala sa init, sala sa lamig. Yan ang mga Kristiyano na kung saan ay sincere sa kanilang paglilingkod, tunay, genuine ang kanilang pag-ibig sa Diyos at pagsunod. So totoo yung kanilang paglilingkod na ginagawa sa ating Panginoon. Yung kanilang mga pagsusumikap at pagtsitsaga, ito po ay tunay, sincere po yan. Ginagawa nila yan dahil nais nila na marami ang makakilala sa Panginoon. Kaya mga ating mga pastors, mga leaders, mga cell leaders natin, mahalin natin yan. I-appreciate natin yan, pahalagahan natin yung buhay nila dahil yan yung mga taong natitiyaga sa atin. Ang sabi dito, mag-ingat kayo sa mga pampaalasang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, yung mga religious leaders, ang kanilang paglilingkod ay pakunwari, paimbabaw. Hindi totoo. Hindi totoo yung kanilang mga pagmamalasakit at paglilingkod. Kaya sila ay tiniligsa ng ating Panginoong Hesus. Yung Panginoong Hesus ang tunay na nakakakita kung sino yung totoong naglilingkod sa Diyos
at kung sino yung hindi. O yung sinasabi nila na ginagawa lamang nilang business ang relihiyon. Ayoko pong maghusga sa mga bagay na iyan. Inuulit ko po na ang Panginoon lamang ang higit na nakakaalam, kaya mag-ingat na lang po tayo sa ating pagdalo sa mga gawain, ating pong ipanalangin sa ating Panginoong Diyos upang bigyan tayo ng gabay at panuntunan mula sa banal na kasulatan kung saan ninanais ng ating Panginoong Diyos ang mga gawain na dapat nating daluhan, na sa gayon yung ating pananampalataya at paglilingkod ay maging tunay at hindi paimbabaw lamang. Iyan naman ay nakabase do sa mga dinadaluhan natin. Kung ano yung itinuturo nila, yun ang magiging bunga ng ating pananampalataya. Kung ay tinuturo nila ay come and go ko lang, okay na yun sa church, okay na napamisa-misa ka lang dumalo, pag ganoon ang itinuturo, ano mangyayari sa ating buhay pananampalataya? Di come and go rin tayo. Pero kung ang nagtuturo ay sincere sa kanyang pagtuturo na dapat ganito ang ginagawa natin, so magiging sincere din yung mga nakikinig. At dahil totoo yung kanilang mga pinakikinggan mula sa banal na kasulatan. Kaya habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, maging sincere yung ating pagiging mananampalataya at pagiging lingkod ng ating Panginoon. Pangalawa, not fearful but ready to witness. Hindi mahina ang loob, kundi laging handa sa pakikinig at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa verses 4 to 9 or verse 9, ngunit ang makaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Yung mga taong hindi mo magamit sa larangan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil nahihiya, natatakot, winawalang bahala, pinababayaan nila na hindi gawin ang mga bagay na iyon, ay hindi po yan nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Yung mga taong laging nahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos, i-share mo na nga lang, hindi mo pa ma-share. Ika-copy-paste mo na nga lang, hindi mo pa magawa. So, maraming kaparaanan para makapagbahagi. So, dapat magawa natin ang mga bagay na iyon dahil tatanungin tayo ng Panginoon Diyos, ginawa ba natin na maibahagi sa buong mundo ang salita ng Diyos dahil yan ang utos sa atin. Okay. Yung taong walang takot at hindi nahihiya kapag ang pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos, hindi yan lumalayo kundi marunong makinig at mag-aral. Madali lamang malalaman kung isang tao ay takot at hindi makapagbahagi. Ito yung mga tao na hindi seryoso pagdating sa Word of God. Yan yung mga hindi nakikinig, laro lamang ng laro, cellphone ng cellphone, pero yung mga sincere sa pakikinig na salita ng Diyos dahil meron silang puso na ninanais nila na ito'y maibahagi sa ibang tao. Kaya maraming tao ang walang alam sa mga spiritual na bagay. Maraming tao ang wala yatang alam na tauhan sa Bible. Pero ang daming kilala ng mga bida sa Mobile Legends. Kapag dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik, masasabi ba natin na tayo kanyang tunay na anak? Hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo nakatitiyak ng ating katayuan sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung naging masigasig tayo sa pangangaral at hindi natin ikinahiya ang pagbabahagi ng kanyang salita, tayo ay tatanggapin ng Panginoon at ipagmamalaki tayo ng ating Panginoon Diyos. Tunay ngang ito ang aking lingkod. At sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. O baka naman, pati itong aking video, mahiya pa kayong panoorin. Naku, na naman si Pastor, nangangaral na naman sa Facebook. Ilalike ko na lang, ayoko nang panoorin at ayoko nang pakinggan.
wag naman, kaya ako nga ginagawa to, pinagsisikapan gawin dahil gusto ko na maabot kayo na salita ng Diyos sa panahon na kailangan natin ito. Kaya, wag po kayo na mahiya na panoorin at pakinggan ang mga aral na ito. At ibahagi nyo ito, i-share nyo ito sa mga kaibigan ninyo, itong video message na ito, para marami ang mabahagi na salita ng Diyos. Gusto natin maging handa sa pagdating ng ating Panginoon Kaya hindi po tayo dapat matakot. Maging ready tayo sa pagbabahagi. Di ba? Tama naman dapat gawin. Kung mali, wag mong i-share. Kung fake news, wag mong i-share. Pero kung good news, i-share mo naman para marami makaalam. Pangatlo, not worried but trusting. Hindi lagi nababalisa, kundi laging nagtitiwala sa Diyos. Dapat maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa pamagitan ng patuloy nating pagtitiwala sa Diyos. Nasabi sa banal na kasulatan, sino ba sa inyo makakapagdagdag ng kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi nyo nga magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Ano po ba ang ating paghahanda na ginagawa sa pagdating ng ating Panginoon? Kung lagi tayong nababalisa at nawawala ng pananampalataya sa tuwing dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, kung totoong tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, pinapasok natin sa ating puso at nanampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, then bakit tayo mababalisa? Bakit tayo mag-aalala sa krisis na ito? Gayong ang lahat ng nanampalataya sa Biblia ay nakaranas ng himala sa kanilang buhay. Kaya alisin po natin ang anumang mga kabalisahan upang maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala. Ipakita natin sa Diyos na pagtitiwala at pananampalataya lang meron tayo. Hindi tayo nababalisa na bukas wala na tayong kakainin. Huwag, kapatid. Ang Panginoon ay laging nagkakaloob ng ating mga pangailangan. Pangapat, not greedy but generous. Ayan. So, sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, wala sa puso natin ang kasakiman, kundi mapagbigay sa mga nangangailangan. Nasabi sa Lucas 12 verse 34, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Kayamanan ba nagpapatakbo sa buhay natin? Kung ang kayamanan na nagpapatakbo sa buhay natin, naroon ang puso natin, malalaman ang nilalaman ng ating puso kung paano natin ginagamit ang mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Nasa paghawak natin ng pera, nasa pamamahala natin kung mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon, o puno ng kasakiman ang ating puso. Ang mga sakim ay laging naghahangad ng mas marami pa at walang kasapatan sa kanilang buhay. Ang tao namang mapagbigay ay kahit kaunti lang ang pagpapala na tinatanggap niya sa araw-araw, nakukuha niya pa rin tumulong sa mga nangangailangan. Naalala ko nga nung bago-bago pa lang ako sa Lemery, alam niyo naman na kami ay mahigpit din ang aming mga pangailangan dahil mga nag-aaral ang aking anak, at talagang konti lamang yung allowance na dumarating sa akin, pinagkakaloob sa akin. Pero dumating yung sa punto na minsan ako ay dumalaw sa isang kapatiran at ako po'y nahabag, naawa po ako sa kanyang kalagayan at ibinahagi niya sa akin ang kanyang mga karanasan, ang kanyang mga testimony tungkol sa kanilang mga paghihirap at tungkol sa kawalan ng ikinabubuhay. Dahil totoo naman talagang noong panahon na yon ay marami pong naghihirap dyan sa Lemery. Ngayon puro mayaman na, nasa Korea na, Italy, Greece, o kung saan lupalop na ng mundo ng mga nagpuntahan, kaya pinagpala na ng ating Panginoon. Pero nung panahon na bago-bago pa lang ako dyan, ay ako po'y nahabag sa mga kalagayan nila. Ako'y nagkaroon ng kaunting pera
naibibigay ko pa po yun sa kanila dahil po sa aking kahabagan sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ang taong mapagbigay, kahit hindi ka mayaman, makakapagbigay ka. Pag naramdaman mo yung habag sa puso mo na sa kanilang pangangailangan, totoo po yun. Hindi ko yan pinautang, kundi ibinigay ko yan sa kanila. At sinasabi kong ito po itulong ko sa inyo. Ito'y kunin nyo na. Pero pag uwi po ay wala naman akong pera pag uwi ko. Pagbalik ko sa church, alam ko naman na hindi ako pababayaan ng Panginoon. At naniniwala ako na ang pagkakaloob natin o ang pagbibigay natin ay nasa puso natin. Hindi nasa kung ano ang halaga na mayroon tayo. Totoo po ba? Hindi tayo nakapagbibigay dahil sobra-sobra yung pera natin. Nakapagbibigay tayo sa mga nangangailangan dahil ang pag-ibig natin naggaling sa Diyos ay nasa atin. Kaya wag po nating hayaan na hindi po tayo makapagbigay sa mga nangangailangan. Ganoon po yung puso ng pastor Kapag kami nakakitang nangangailangan, kahit yung para sa kanya, ibinibigay niya pa rin dahil mas higit silang nangangailangan. Kaya naniniwala ko na ang buhay namin ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos dahil alam ng Diyos na ang mapagbigay na palad ang siyang pinagpapala ng Panginoon. Kaya sa ngayon ay nag-uumapaw ang pagpapala sa buhay namin. No? Hindi po kami para manghingi, kundi kami po yung nagbibigay doon sa mga nangangailangan. Bagamat meron pa rin mga nagbibigay sa amin, salamat sa Panginoon dahil yan ay kalooban ng Panginoon na mapagpala ang bawat isa. Panglima, not lazy but diligent. Hindi isang tamad, kundi isang masikap at masipag na lingkod ang gusto niyang madatnan sa kanyang muling pagbabalik. Kaya iwaksin natin ang lahat ng uri ng katamaran sa buhay natin. Nasabi sa Lucas 12 verse 37, pinagpala mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at paupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Ganyan kasipag ang alipin. Ang katamaran ay isang kasalanan. Bawal sa isang mananampalataya ang tamad. Tamad magsimba, tamad manalangin, tamad magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, tamad magbahagi ng kanyang mga salita, hindi tumutulong sa gawain, tamad magbigay ng kaloob sa Diyos, ayaw ipagamit ang mga talentong kaloob ng Diyos, tamad dumalo ng cell group, tamad mag-SOL training, tapos siya pa'y mareklamo at laging maraming dahilan. Tapos, aasa ka na sa langit ka pupunta at maghahanap ka ng gantimpala doon. Hindi po ito ang totoong tumanggap kay Kristo. Mga wala itong pananampalataya. Ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay yung hindi niya alam ang oras at araw ng pagdating ng Panginoon, na iniisip niya na anumang oras ay darating ang Panginoon, kaya sa bawat araw ay takot siya magkasala at laging nasa puso ang paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. Kaya lagi siyang aktibo sa gawain. Hindi yung hinahanap po laging wala. Tumanggap ka sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo naman siya sinusunod bilang Panginoon. At palagi mo sumusuway, paano magiging makatotohanan ng iyong pagtanggap sa Panginoon? Hindi naman siya ang master mo, hindi naman siya ang Lord mo. Ang sarili mo ang Panginoon mo. Lahat na lang ng ipagawa sa iyo, ayaw mong gawin. Mga kapatid, wag po natin baliwalain ang aral na ito. Napakarami ng sign na dumating sa atin na malapit nang dumating ang Panginoon. Panahon na para paghandaan ang kanyang pagdating upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Alisin ang anumang uri ng katamaran sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, makita niya tayo na naglilingkod sa kanyang muling pagbabalik. Masipag sa gawain.
masipag magbahagi ng salita ng Diyos. Totoo ang pananampalataya. At lagi nagsusumikap gawin ang gawain ng Panginoon. Yan po ang tunay na naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kapatid, tatanungin kitang muli, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Kung hindi pa, ay marami pa pong pagkakataon. Simulan na po natin ang pagiging tapat na lingkod ng ating Panginoon, tapat na mananampalataya. Alisin ang anumang mga kabalisahan, pagkatakot, katamaran. Alisin ang lahat ng mga nakasagabal sa ating paglilingkod. Alisin na po natin lahat yan. Huwag na ho na tayo magdahilan, huwag na ho tayo mga tuwiran. Lagi na tayo nag-iisip ng mga dahilan para hindi makapaglingkod sa Diyos, para hindi makasimba, para hindi makadalo ng gawain. Lagi na lang tayo may dahilan. Paano kung ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang magdahilan sa atin? Hindi kita pagpapalain, hindi kita papapasukin sa aking kaharian, sapagkat nung ikay nasa lupa, napakarami mong dahilan. Ako naman ang magdadahilan. Kinahiya mo ako, no, ikakahiya rin kita ngayon. Paano kung gano'n ang gawin ng Panginoon? Mga kapatid, pagsikapan po natin na makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Nawa ang buhay natin na maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo, upang sa kanyang muling pagbabalik ay may kagalakan tayo na haharap sa kanya. Tayo ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, idinadalhan ko ang mga taong patuloy na nakikinig ng mensahe mong ito, mga tao na kung saan nakaunawa at nagnais na ikaw ay paglingkuran. Huwag mong hayaan, Panginoon, na manatili ang mga tao sa pagwawalang bahala sa mga salita. Lord, naniniwala po kami na sa kanilang pakikinig ng salita na ito ay mabubuksan na kanilang puso at isipan, ang kanilang damdamin, upang ikaw ay papasukin sa kanilang puso at magnais na ikaw ay paglingkuran sa nalalabi na kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na hindi masayang ang mga oras at panahon ay binibigay mo sa kanilang buhay, mapagsikapan na may bahagi ang salita ng Diyos, kahit man lang sa pag-share ng gospel presentation na ito. Naniniwala po kami mayroong kagalakan sa langit kapag mayroong mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan at nagdesisyon na maglingkod sa iyo, at nagdesisyon na patuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo. Magkakaroon ng himala sa kanilang buhay, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, sapagkat ikaw na ang kumikilos sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain at huwag pagkulangin sa lahat ng bagay. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya, at dalayan ko na ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas, na sa gayon maranasan nilang kapatawaran, kalinisan, pagliligtas at buhay na wala hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mong ito sa amin. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa gawain nito. Ito po ay araw-araw po natin ginagawa at ninanais po natin ay maipaabot sa bawat isa atin. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. To God be the glory.